Senate Blue Ribbon to study PBBM's role in flood control scam. Oh, really? Maniwala ba kayo? Inabsuelto na ni Lacson si Pangulong Marcos, wala daw siyang kinalaman eh. Tapos ngayon, pag-aaralan kung meron siyang kinalaman. Ano ba yan? Laban bawi. The Senate Blue Ribbon Committee is preparing to re-examine. Na-examine na nila noon, wala daw kinalaman. Bakit kailangang i-re-examine pa? Huwag na po! Maawa po kayo sa taong bayan. Tapusin nyo na yung report ninyo, Blue Ribbon. At bahala na ang taong bayan humusga. Re-examine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s potential involvement in the ongoing flood control project controversy. Ay, nako. According to Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, who chairs the panel, the majority will convene to discuss amendments to the draft report and address the President's possible liability. Huwag na! Huwag nyo nang isama ang Pangulo. Parang awa nyo na po, Senator Lacson. Malinis po ang Pangulo. Kayo nang nagsabi. Wala siyang natanggap na kickback. Di ba? Huwag na. Sayang lang ang inyong pagod. Kailan nung nagsalita si Saldico? Through Yusek Bersamin, inutusan ako ng Pangulo na magsingit budget insertion ng 100 billion. Ito ang resibo. Nilabas niya. Detalyadong resibo. Pinag-aralan ni Lacson. Wow! Nagsalita. Sabi ni Senator Lacson, yes, totoo nga. Merong budget insertion 100 billion. Ang investigador naging hukom. Sabi niya, walang natanggap ng Pangulo na kickback. Ang nakatanggap, sino daw? Bersamin and sino ba yung isa? Amina Pangandaman. Sinabi niya yan. Kailan ngayon, lumalabas, merong text messages between the President and Yusek Bersamin na nakakatanggap ng Pangulo. Very specific nga, yung isa 7 billion. Tapos yung mga nakukolekta ni Yusek Bersamin, ginamit pala nung kampanya, nung midterm election. At nakatanggap di umano ng pondo si Lacson at Soto bilang mga kandidato ng alyansa. Wow naman! Kaya pala. Ano yung kaya pala? Ambot. Hindi ko na Ay, huwag na. Lacson is stressed that the investigation has uncovered. Ito na nga no direct evidence linking Marcos to bribery or negligence, describing the inquiry as a continuing work in progress. Huwag nang work in progress. Di ba may draft report na kayo? I-finalize nyo na. Submit na. Ganun lang. Wala na kaming asahan. Ako hindi na ako asa kung anumang investigasyon pa ang gagawin ng Blue Ribbon. Naumay na. Nadismaya na. Wala na akong aasahan sa Blue Ribbon report niyan. Personal opinion ko lang ito. Wala na. Nada. Why? No hope. He clarified that the President's role is confined to approving the General Appropriations Act drafted by Congress rather than creating the budget itself. An earlier impeachment complaint against Marcos, which alleged kickbacks from so-called ghost flood control projects, was dismissed by the House Committee on Justice for lack of sufficient evidence. Meanwhile, the new Blue Ribbon draft report recommends investigation against Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, and Francis
Escudero, though some amendments are expected, recommendations against Villanueva and Estrada are likely to stand amid related proofs. Senator Erwin Tolfo previously noted that at least 11 senators are advocating changes to the leaked unofficial draft, which calls for further scrutiny and potential charges against various lawmakers and officials. So yun. Tanong mga kaibigan, may aasahan pa ba kayo sa Blue Ribbon investigation ni Senator Lacson? Paki-comment ko, no? Ako wala na akong aasahan. Ganun lang. Okay, so tingnan natin people who reacted. 8,600 nag-react. 7,300 ang tumatawa, hindi na naniniwala kay Lacson. 124 ang galit. 1,000 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So, ilang percent yan? Estimate ko, mga 85% hindi naniniwala kay Lacson. 15% lang ang naniniwala sa kanya. Okay, basa tayo sa mga comments. Ed Casby, hanggat si Ping Lacson ang chairman, no one can touch PBBM. Yan, agree ako niyan. Untouchable si BBM habang nandyan si Soto at Lacson. Luchi Marie, puro ek-ek lang si Pink. Pinky. Halos lahat ng comments dito negative para sa kanya eh. Jeffrey Pon, at the end, Duterte pa rin ang may kasalanan. New tactics, old sin. Yes! Junior Lobo, it should be called Pink Ribbon Committee. Eric Galan, nakagawa na sila ng script. Jose Toralba Jr., Master of Scripted Lacson, Protector ni Ngagba, parehas. Verino Aragon, malabo at magulo talaga ang investigasyon. Meron lang kasing pinag-iinitan at merong nililihisan. Yan po ang alam ng marami. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Title, mahihirapan tayo ipakulong siya. Senator Ping Lacson, kulang-kulang ang mga ebidensya, mahirapan ipakulong si Martin Romualdez. Naniniwala si Senator Ping Lacson na magiging mahirap para sa sino man na maipakulong o mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isyu sa flood control scandal kung hindi matibay ang ebidensyang ihahain laban dito. Ayon kay Lacson, bagamat may mga naging pahayag ni Saldico na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y irregularidad, hindi umano sapat ang mga ito kung walang direktang dokumento, transaksyon, o ebidensyang magpapatunay na sangkot talaga ang dating speaker. Yun. So, mahihirapan tayo. Yun. Nagsalita na siya ng patapos. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha? Senator Lacson, 5,900 ang nag-react dito. 5,200 ang tumatawa sa iyo. 457 ang galit. 102 lang ang naniniwala sa iyo. Wala na. Lalo na ngayon, yung lumabas yung text messages between the President and alleged bagman, flood control bagman ng Pangulo, si dating Yusek Adrian Bersamin. Napakatapang na nagsasalita itong si Congressman Erese na itong si Senator Lacson, sabi niya, has committed not to investigate further. Wala na parang ayaw nang panagutin ang ibang nasasangkot. Yes, yan din ang
paningin ko opinion ko lang, kasi sinasabi niya, tama yung sabi niya, we will go where the evidence leads us. Ang unang nagbanggit tungkol kay Romualdez is si Sara Diskaya, o yung mag-asawang Diskaya. Sinundan ng mga sino ito? Sinundan ni Orly Gutesa. And then, yung taga DPWH, dami nilang pahayag tungkol kay Saldico Romualdez. May mga dalawang pangalan, nakalimutan ko, John Estrada at saka dalawa. Maraming nagbabanggit dito sa mga alalay staff ni Saldico na tumatanggap. Binanggit din ni Orly Gutesa. Kung ako yung investigador doon, papatawag ko itong dalawa. Ang problema, hindi man lang pinatawag itong dalawa. As in, wala. Si Orly Gutesa, na mismo nang nagsabi na nag-deliver sila ng mali-malitang basura o pera doon sa bahay ni Romualdez, instead na ipursu niya yung lead na yon, pinagdudahan niya si Gutesa. Kung ano-ano ang ginawa nila kay Gutesa, kaya ngayon, natakot si Gutesa, hindi na magpakita. So, paano kayo magkakaroon ng ebidensya kung lumalabas, parang, alam niya, ito, speculation lang ito. Walang kailang hindi nyo kami masisi na magduda dahil kaduda-duda na ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee hearings. Sa wakas, nag-present si Lacson ng dalawang testigong babae na nakatakip ng muka na yung mga pangalan parang alias pa ata. Nagkwento. Anong nangyari? Palpak. Hearsay. Sabi-sabi lang. Pati si Lacson na umamin na mahina yung ebidensya. Later on, nagsabi siya na papatawag natin ang yung attorney Paras. Yon yung lumalabas na may-ari ng kumpanya na nakabili sa mansion sa 30 Tamarind Street. Para ipaliwanag paano nyo na nabili dahil bilyones ang So, inihintay ng taong bayan yung hearing para patawag yung attorney Paras. Tanong, natuloy ba yung hearing para imbestigahan yung attorney Paras? Wala naman. So, paano ka ngayon magkakaroon ng testigo na magdidiin kay Romualdez kung bitin? Para ba kung boxing, sino bang boxer na Mike Tyson, one of the best boxer para sa akin versus ang hina ng kalaban niya, Peñalosa, yung maliliit nating boxer. Kayang-kayang patumbahin na ni Mike Tyson, yung Peñalosa na yan, kailang pinipigil ni Tyson ang kanyang suntok. Parang ganon ang nakikita ko. Opinion ko lang. Hindi ba talaga totohanan ang pag-iimbestiga? There is something, cover up ba yan? Tinanong ng mga media si Congressman Erese. Sa tingin nyo, may cover up ba? Oh yes, sabi ni Congressman Erese. Yang Blue Ribbon Committee na yarang cover up needs a series of cover up, kaya walang patutunguhan, hindi matatapos tong investigasyon na ito dahil it seems na kino-cover upan nila ang mga nasasangkot.